Sa video natin today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-underrated na features sa Metricool. What's up guys? Ako si Ashley at kung feeling mo minsan na parang hindi umaabot sa tamang tao yung mga posts mo, this video is for you. Ang alt text hindi lang para sa accessibility, actually isa rin siyang hidden signal na ginagamit ng algorithm para maintindihan kung tungkol saan talaga yung content mo. Kung hindi mo siya nilalagay, sayang. Nababawasan talaga yung chance na ma-discover yung posts mo. Pero gets ko, nakakapagod gumawa ng alt text manually sa bawat post. Diyan napapasok si Metricool's Auto Alt Text feature. Siya na ang bahala gumawa ng to para sa'yo. Nakasave ka ng oras, lagi pang optimize yung post mo, masisiguro mo na nakikita ng tamang audience yung content mo. So by the end of this video, alam mo na exactly kung paano i-turn on ang Auto Alt Text sa Metricool, kailan mo dapat gamitin, at paano mo siya i-edit para mas magandang result. Ano ba ang Metricool? Bago tayo dumiretso sa Auto Alt Text, saglit muna tayo mag-recap kung ano ba ang Metricool. Metricool ay isang all-in-one social media management tool na tumutulong mag-plan, mag-publish at mag-track ng content mo across different platforms. Isipin mo siya na parang isang social media control center mo. Sa loob ng Metricool, pwede ka mag-schedule ng post, mag-track ng analytics, mag-run ng ads, mag-monitor ng comments, at makita kung ano ang ginagawa ng competitors mo. So, imbes na tumatalon ka sa Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, and Twitter isa-isa, dito mo mamamanage lahat in one place. Isa sa mga reasons kung bakit love ng creators at small business owners yung Metricool is dahil simple lang siya gamitin. Hindi mo kailangan maging marketing expert para mag-navigate, malinis ang dashboard, super intuitive ng scheduling tools, at yung analytics sobrang dali lang intindihin. At ang talaga nagsiset apart kay Metricool ay kung gaano siya ka-focus sa practical growth tools, mga features like auto, alt text, hashtag tracking, at competitor benchmarking. Hindi lang sila para makatipid ng oras, pero para siguraduhin na talaga nakikita yung content mo. Isa ka sa mga gusto mag-grow ng social media nang hindi gumagastos ng oras, araw, o manual posting o panghuhula kung ano ang gumagana, ang Metricool ang siguradong bagay na dapat mong i-check out. So, ngayon, alam mo na kung anong Metricool. I-breakdown natin yung mga key features na ginagawa tong super useful para sa creators, small businesses, and social media managers. Una, meron tayong content scheduling and planning. So, with Metricool, pwede ka mag-draft, mag-organize, at mag-publish ng post sa iba't ibang platforms like Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, at kahit Google Business Profiles. All in one calendar. So, imbes na juggling ka sa 5 pang apps, naka-streamline na sa lahat sa isang dashboard. Pangalawa, nagbibigay si Metricool ng in-depth analytics, so hindi lang likes sa comments ang nakikita mo, kundi actionable insights tungkol sa reach, engagement, growth, at pati kung paano nagpe-perform yung competitors mo. This helps you malaman kung anong gumagana, anong hindi, at kung saan dapat ka mag-focus. Meron ding social listening and competitor tracking si Metricool na pwede mong i-monitor yung mentions ng brand mo, bantayan yung hashtags, at i-track yung competitors para makita mo kung nasaan ka kumpara sa kanila. Sobrang laking tulong nito kapag nagtatry kang i-build yung niche mo. Pang-apat, sa creators and business na nagpaparun ng ads, meron ding ad management and reporting si Metricool na pwedeng i-connect yung Meta Ads, Google Ads, at TikTok Ads account mo para ma-plan at ma-optimize yung campaigns mo na diretso mismo sa platform. Ang huli, meron ding growth tools tulad ng auto, alt text feature, hashtag research, and smart links para sa bio optimization. Ito yung mga details na talaga namang nakakatulong para mas kumanda ang performance ng content mo at ma-discover ng tamang audience. Kaya kahit focus mo man ay content creation, analytics, or ads, pinagsasama-sama lahat ito ng Metricool sa isang lugar para mas efficient ka mag-grow. So, ano nga ba ang alt text at bakit to importante? Magsimula tayo sa simula. Alt text, short for alternative text, originally ginawa para sa accessibility. Ito yung text na naglalarawan kung ano yung nangyayari sa isang image para mabasa to ng screen readers sa mga visually impaired users. Pero yung mga platforms tulad ng Instagram, LinkedIn, Facebook, at pati Google, ginagamit din ng alt text para maintindihan kung tungkol saan ang image mo. Kung alt text mo ay nagsasabing healthy breakfast with avocado, toast, eggs, alam ng algorithm na pinapakita mo yung post sa taong interested sa food, recipes, or health content. Kapag walang alt text, nag-guess lang yung platforms. At kapag kailangan mag-guess ng algorithm, mali o hindi nila nahuhulaan ng tama. Kaya ano nga ba yung Metricool Auto Alt Text normally? Kailangan mo bang i-type yung custom alt text para sa bawat post? Pero meron si Metricool na feature na automatic na nag-generate ng alt text para sa'yo kapag nag-schedule ka ng post. Ganito yung ibig sabihin nito sa practice. Ipapakita ko sa'yo just in 1 second.
sinescan ng Metricool yung image mo tapos nag-generate ito ng short description kung ano ang nangyayari. Yung description na yon ay ginagamit bilang alt text kapag live na yung post, binabawasan nito yung extra task sa'yo habang sinisigurado pa rin na ma-discover yung post mo. Okay, kaya kung gusto mong sundan habang pinapakita ko, meron kaming exclusive link sa description para sa'yo. Kapag nagawa mo na yun, pwede ka nang gumawa ng free account. Dito mismo, pwede ka mag-sign up gamit ang email mo, pwede rin with Facebook, depende sa preference mo. Tapos kapag naka-login ka na, bibigyan lang kita ng mabilis na tour. Alam ko na napapag-usapan na natin yung key features kaya hindi na natin papapasukin ng masyadong details, pero dito makikita lahat ng accounts mo, pwede mo silang i-connect ng super easy. Dito meron kang brand settings, hashtag tracker, reports, at kung gusto mong makita yung summary ng lahat ng analytics mo, makikita mo rin yun dito. Dito sa inbox mo makikita lahat ng comments and messages mo, tapos meron tayong planning. Dito tayo gagalaw ngayon, meron din tayong smart links and ads. Syempre, tulad na pag-usapan natin. Kaya kung gusto mo nang gumawa ng post at gamitin yung alt text, gawin na natin. Sa post, mag-add muna tayo ng image, tapos gagawin natin ngayon ay ayusin muna yung error kung may sinasabi to na kailangan baguhin. So, adjust natin yung ratio. Tapos, i-click natin yung 3 dots. Tapos, makikita natin yung add alt text now. Imbes na mano-manong itatype to, i-click natin yung generate alt text with AI. Gawin natin to sa English at makikita mo, magamit to ng credits. Kaya sa free plan, limited lang pero gumagana pa rin. Cool and easy peasy, tapos pwede mong i-click yung accept o i-edit yung palagi kong nare-recommend na i-refine muna. So, step number 2 ay kung kailan gagamitin ng auto alt text. Ganito kadalas nagkakamali ang creators. Umaasa sila na 100% sa auto-generated text. Ang totoo, gusto mong i-balance ang automation and customization kaya gamitin ang auto alt text kapag nag-schedule ka na ng malaking batch ng post at wala kang time magsulat ng description para sa bawat isa. I-edit o palitan ng auto alt text kapag mahalaga talaga yung post tulad ng brand campaign, product launch o image na alam mong gagandang performance para hindi mo pabagalin yung workflow mo pero hindi ka rin umaasa sa generic descriptions para sa lahat. Step number 3 ay i-optimize ang auto alt text para sa keywords kahit na helpful ang auto alt text. Hindi ito keyword savvy. Dito ka papasok kapag nag-generate symmetrical ng plate of foods with vegetables and rice, okay na yun. Pero kung gusto mo mag-rank para sa healthy recipes, pwede mo tong i-rewrite bilang vegan Buddha ball with roasted chickpeas, quinoa, and fresh spinach para makonect ng algorithm yung post mo sa specific keywords tulad ng vegan Buddha bowl and quinoa at nakakatulong para lumabas to sa mas targeted searches. Number 4 ay i-track yung results sa Metricool. Isa sa mga best part ng paggamit ng Metricool para sa alt text ay makita yung epekto nito sa analytics dashboard mo. Pwede mong i-compare yung post na may alt text sa post na wala at makita ang difference sa impressions, reach, engagement over time, at engagement. Over time, mapapansin mo na yung optimized post usually mas maganda ang performance, hindi dahil sa ibang itsura nila, kung hindi dahil sa mas madali silang ma-discover. Kaya kapag na-schedule mo na yung post, gusto mo rin itong gawin sa SEO friendly, ulitin i-match sa keywords, tapos siguraduhin mo rin na na-schedule ito sa high impact na hours sa Metro. So Metro also shows you the best times to post are, so as you can see, it has percentage right here. Pwede mo rin to i-turn off kung gusto mo lang yung actual grid para makita kung kailan talaga pinakamaganda mag-post. Kaya kung gusto mong i-delete, pwede mo rin yun gawin dito. Bago tayo mag-wrap up, pag-usapan muna natin yung ilang mistakes na dapat iwasan kapag gumagamit ng auto alt text. Number 1, huwag iwanang irrelevant ang text. Kung nagsulat si Metricool ng something na walang sense, i-edit mo to kasi ang mali na descriptions ay pwedeng makapagpalito sa algorithm. Number 2, don't keyword stuff. All text should read like a natural sentence, not a list of keywords. Number 3, huwag kalimutan ang accessibility. Tandaan, ginagamit pa rin ng alt text ang totoong tao na may screen readers kaya gawin itong useful, hindi spammy. Panghuli, alam ko nasa free plan tayo pero gusto ko lang i-share sa'yo kung anong itsura ng upgraded plans. Kaya kapag na-click mo yung link sa description, pwede ka nang pumunta sa pricing. Meron silang ilang different options dito. Meron silang free plan na talagang completely free. Walang catch pero may limitations kaya pwede mong i-manage lahat ng brands mo pero hindi mo pwedeng gawin sa LinkedIn o Twitter o pwede ka lang mag-plan ng hanggang 50 pieces of content per month just so you're aware. Kapag nag-post ka ng parehong content sa TikTok, Instagram, and YouTube, binibilang yon bilang 3 separate posts, hindi isa. Kaya gusto ko lang linawin dahil pwede talagang mabilis na mag-add up. Makakuha ka rin ng analysis ng 5 competitor profiles, analytics na may 3 buwan ng historical data at pwede mong gamitan ng AI, social media assistant. Meron din silang starter plan na $18 per month kung nagbabayad ka annually at $22 kung month to month. Syempre, makukuha mo pa rin lahat ng nasa free plan pero may access ka sa LinkedIn. Pero hindi
pa rin sa X. Pwede ka mag-schedule ng unlimited pieces of content per month, 100 competitor profiles, at magamit ang Google Drive and Canva. Integration nila at may extra features ka dito. Syempre kasama yung unlimited pieces of content. Meron din silang advanced plan na $45 per month kung mababayad ka annually at $54 kung month-to-month makukuha mo lahat ng nasa starter plan. May access ka rin sa X pero ito ay add-on tapos makukuha mo lahat ng features ng starter plan plus unlimited team and client access, post-approval system, role management, API access, Zapier, and Make integration at marami pang iba. Meron din silang custom plan na nagsisimula sa 50 brands kaya nag-iiba rin ang presyo depende sa dami ng brands na i-manage mo. Hanggang 5 brands ay $18 per month sa starter plan, 10 brands ay $31 per month. Kaya siguraduhin mo lang na basahin yung fine print kapag gusto mo mag-upgrade. Ang recommendation ko, magsimula ka sa free plan. Tignan mo kung magugustuhan mo to. Tapos mag-upgrade ka kapag kailangan mo na. Kaya yung link na nasa description para makapagsimula ka ng libre. Gusto ko lang banggitin na affiliate links to. Ibig sabihin, meron kaming small commission pero wala namang extra cost from you. Kung pipiliin mong gamitin yung links namin, gusto ko lang magpasalamat in advance sa pagsuporta sa channel namin. Nakakatulong talaga to para makapagpatuloy kami sa paggawa ng free content at tutorials tulad nito. Kaya yun lang, ganito gamitin yung Metrical's Auto Alt Text feature. At nakakatipid ka rin ng oras at napapabuti yung SEO mo sa social media. Isa to sa mga small tweaks na hindi kailangan ng maraming effort pero malaking effect, discoverability at engagement. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Ang channel na to ay mag-iiwan ng comments sa questions sa baba. Gusto naming makarinig sa inyo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.